Umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na po tayo ngayon. Ano bang petsa? Ikapito na po tayo ng Hunyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, kahit panahon na ng tagulan, 17 lugar pa rin sa bansa nakaranas ng dangerous level ng heat index. Ay, sabi ng Pag-asa, magiging maulan ang weekend Sulfur dioxide degassing sa Taal Volcano tumaas naman. Hindi pa tapos problema natin kay Canlaon Papakitang gilas naman si Taal. Presyo ng bigas inaasahang bababa sa Hulyo sa bawas taripa. Pagtaas ng presyo ng luya sinisi sa mataas na demand at kakaunting supply. Sa kabila ng banta ng China, Pilipinas hindi makikipaggera ayon sa Pangulong BBM. 6 patay sa nasunog na fishing boat sa Cebu, 6 naman ang na-rescue. 2 delivery riders nakawatan pala, arestado sa Pasay. Retired police na suspect sa pamamaslang sa isang magsasaka sa Isabela, patuloy na tinutugis. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 17 lugar sa bansa nakaranas ng dangerous peak heat index na mas mataas sa 42 degrees Celsius. Kahit nakararanas na ng mag-ulan, epekto naman ang habagat. Ang heat index na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius ay tinuturing na nasa danger category na maaaring magresulta sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kung patuloy na ma-expose sa init ng araw. Ayon sa Pag-asa, naitala sa Masbate City sa Masbate at Dipolog sa Zamboanga del Norte ang pinakamataas na peak ng heat index kahapon na 45 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman malinsangan din dahil ang damang init sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay umabot ng 42 degrees Celsius. Ito pa ang ibang mga lugar na nakaranas din ng mataas na heat index. Masbate City sa Masbate at Maasin City sa Maasin sa Southern Leyte, 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Binacatanduanes, Tuguegarao City sa Cagayan at Catmalogan, Samar. 43 sa Bacnotan, La Union, Lawag City, Apari, Cagayan, Rojas City sa Capiz. Gayon din sa Catarman, Northern Samar, Surigao City sa Surigao del Norte. Samantala, 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa MMSU campus sa Bataki, Ilocos Norte at ISU campus sa Itiague, Isabela. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Napudot nito'y sa Baler, Aurora naman, 42 degrees Celsius din. Sa Tacloban City sa Leyte, 42. At sa Giwan, Eastern Samar, 42 degrees Celsius. Kulang pa rin ang tubig sa Angat Dam upang maabot ang normal na high operating level nito. Ito ay sa kabila ng mga pag-ulan, dala ng hanging habagat at pagsisimula ng rainy season. Ayon kay Sibilio David Jr., National Water Resources Board Executive Director, umabot ng 189.4 meters ang antas ng tubig, ngunit kulang pa rin ito upang maabot ang 212-meter level. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Laguna at Pampanga. Pumalo naman sa mahigit 1 bilyong piso na ang pinsalang iniwan ng bagyong Aghon sa sektor ng agrikultura at infrastruktura sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 942 million pesos sa perwisyo ng Typhoon Aghon sa infrastructure pa lamang ng Calabar Zone. Higit 85 million pesos naman sa sektor ng agrikultura para sa Mimaropa at Calabar Zone. 6 kataong kumpirmadong namatay habang 8 naman ang nasugatan. Mahigit sa 152,000 individuals sa o katumbas ito ng 41,000 families ang naapektuhan ng bagyong Aghon sa 6 na rehiyon.
Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC sa pagtaas ng antas ng sulfur dioxide na nagmumula sa Bulkang Taal. Umabot ng mahigit na 11,000 toneladang sulfur dioxide na naitalang ibinuga ng Taal kahapon. Ayon sa PIVOC, ilang mga lugar sa lalawigan ng Batangas ang nakaramdam din ang epekto nito, kabilang ang Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan, Lobo at Batangas City. Nag-abiso naman ang ahensya sa mga residente na malapit sa Bulkang Taal, limitahan muna ang paglabas, isara mga pinto at mga bintana. Pinalala pa o pinaalala din ng PIVOC ang mahigpit na pagbabawal sa pagpasok sa permanent danger zone ng bulkan. Magandang umaga po sa mga Pilipino, sa mga taga Talisay, Batangas ha. Napakalapit lamang din po niyan sa Taal Volcano. Magandang umaga kay Mayor Seni Mendoza. Mahigit 1,500 na mga pasahero naman ang na-stranded sa mga pantalan sa Western Visayas dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon. Sa ulat ng NDRRMC, 20 domestic flights at isang international flight ang pansamantalang nakansila sa Western at Central Visayas. Sa kabuuan, may higit sa 2,000 katao o higit sa 600 pamilya ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon at nasa 1,400 dito nananatili naman sa mga evacuation centers. Pero sinabi naman ng NDRRMC, halos 1.5 million pesos na laganan ng mga assistance ang naipadala sa mga naapektuhang residente. Umasa naman si House Speaker Martin Romualdez na bababa na ang presyo ng bigas hanggang 6 na piso sa Hulyo. Matapos na aprobahan ng Pangulong BBM ang bawas taripa sa mga imported na bigas. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos na makapagdialogo sa mga opisyal ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Customs o Bureau of Customs at mga kinatawan ng SM Grocery Chain at Pure Gold. Ginanap ito sa Makati City. Ayon kay Romualdez, maaaring maramdaman ang epekto ng pagbaba ng presyo ng bigas sa July dahil sa pagbabawas nga ng taripa. Paliwanag pa ni Speaker Romualdez, hindi kayang ipatupad ngayong buwan ang murang bigas dahil may mga stock pa ang mga rice trader na mas mahal na nabili, kaya't kailangang ubusin muna ang kanilang stock. Sa pagtaya ng DA at DTI, bababa ng 5 piso hanggang 6 na piso kada kilo ang presyo ng bigas dahil sa tariff reduction. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bumaba ang bilang ng mga pumasok na inangkat na luya ngayong taon kasabay ng tumaas na demand para sa luya kaya't sumipa ang presyo. Ito ang paliwanag sa DCRH at sa radyo natin ni Assistant Secretary Arnel de Besa ng Department of Agriculture. Kaugnay na mataas na presyo ng luya sa merkado kung saan umabot na ng halos 300 pesos per kilo. Ayon kay de Mesa, bukod sa konti ang dumarating na imported. Lang ya. Alam ba ninyo pwede ka magtanim ng luya sa sako lang? Palikod bahay mo, magtanim ka na. Yung sako, lagyan ho ninyo ng mga basura, lagyan ho ninyo ng lupa, lagyan ho ninyo ng mga damong nakuha sa paligid ho ninyo. Saka ho ninyo itanim yung luya. Hindi nyo na kinakailangan bumili tapos ngayon import. Ayon ho sa Department of Agriculture, bukod sa konti ang dumating na mga imported na luya, mahina nga daw po ang ani at posibleng makabawi pa sa darating na fourth quarter. So, yan yung tinitingnan namin na bakit maliit yung pumasok na imported kumpara ng mga nakalipas na taon. And yun nga, tapos lumaki pa yung demand ng ating processors. And then, ngayon kasing quarter na to, lalo na papasok ng third quarter, yan yung kukunti yung production kasi taniman ngayon. Nasa, 5 to 8 months ang luya bago ma-harvest yan. Bawi yan uli pagdating ng fourth quarter. Ayun, import pa more! Magandang umaga, Pilipinas! Sa halip na turuan ho yung mga magsasaka natin kung paano ho mag-improve ang production ng luya, ay nako susmeg, Alam mo ninyo, may nakatiwangwang na mga lupa dyan. Okay, ilalim. Kami ho nung bata pa ho kami. Ang ilalim ho ng nyuga namin, merong kakao. Sa ilalim ho ng kakao, nandun ho yung luya.
Kaya pagka nag-fertilize ka ng luya, na-fertilize mo yung kakao, na-fertilize mo yung nyug. Oh, Jesus may Ginoo. Kinakailangan lang talaga siguro ano ginagawa ng mga MAU, ng mga Municipal Agricultural Officer ho natin? At saka ng mga PAW, yung mga Provincial Agricultural Officer ho natin. Ang problema ho kasi, mula ho nung ma-devolve ang Agri-Extension Service, nasa mga lokal na pamahalaan na yun nawalan ho ng ngipin ang national government kung paano ho gagabayan ang ating pong mga magsasaka para magkaroon ho tayo ng national production ng mga produkto na sa palagay natin kinakailangan nationally. Wala di ba? Sino bang kasing mga gunggong nag-devolve ho ng agri-service ho natin? Bakit hindi ho yan ang unahin ho ng ating mga mambabatas? Maganda umaga, Pilipinas! 13 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, muli ang ating paalala po sa ating mga suki po. Pwede pa rin ho kayong magpadala ng inyong mga entries hanggang July 31 para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Kinakailangan lamang po na magrehistro ho kayo sa official contest website na www.pagcor.ph/photocon 2024. 8 ang tatanghaling grand winner sa conventional category kung saan ang premyo aabot po ng 100,000 pesos ang bawat isa. So, bale 800,000 na kaagad yan. 8 rin ang mananalo sa mobile at drone categories. So, tigwa 8, tatanggap din ho sila ng tig 50,000, 50,000 pesos. At meron din pong mga consolation prizes kaya wag ho kayong malulungkot kung sakaling hindi kayo nanalo bilang grand prize winners. May kabuang 2.23 million pesos po ang inilaang pondo ho ng PAGCOR. Ayon po kay Chairman Altenco ng PAGCOR, ang photography contest ngayong taon ay tumaas ng 32.7% ang mga entries kung ikukumpara last year. Ang tema nga po ay harvest time. Ito po ay naglalayon ayon po kay Chairman Altenco na ipakita ang ating pagsaludo, pagkilala, tribute sa mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng pagsasaka para masiguro ang ating food security. Alas 4:15 mga misis. Uy, may araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ambitan mo ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Samantala, health is life ang sigaw sa New Clark City. Ito'y matapos ang isang milestone na naganap sa New Clark City Athletic Stadium nang magkaroon ng provincial launching ang pamahalang panlalawigan ng Tarlac para sa pagbabakuna ng para sa Human Papilloma Virus o HPV. Mahigit sa 2,000 kababaihan po na may edad 9 hanggang 14 anyos ang tumanggap ng bakuna. Winasak nito ang dating record na hawak ng lalawigan ng Palawan na may 1,000 lamang na mga babaeng nagpabakuna. Ang HPV vaccination program ay isang mahalagang bahagi ng Tarlac Shield o yung tinatawag na Strengthening HPV Immunization Towards Elimination for Leadership Development. Isa itong inisyatiba na nakatutok sa paglaban sa cervical cancer na naglalayong protektahan ang ating mga kabataan, lalong-lalo ng mga kababaihan mula sa panganib ng cervical cancer na inuugnay naman sa HPV. Ang napakalaking tagumpay na ito ay naging posible sa tulong at suporta ni Governor Susan Yap, Mayor Rosalier Butch Rodriguez at Vice Mayor Alex Espinosa. Ipinagmamalaki naman ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza ang 8 kabataang Cotabateño na matagumpay na nagtapos sa Philippine Military Academy. Ayon kay Governor Lala, kabilang ang mga ito sa bagong SINAG Class of 2024 kung saan naabot sa 278 ang formal na diniklarang nakapagtapos. Bumisita sa tanggapan ni Governor Lala sina Second Lieutenant Rix Tuario ng President Rojas, Second Lieutenant Brent de Vinegracia ng Mlang, Second Lieutenant Cedric Dem Nacunas at Second Lieutenant Junel Cabasay ng bayan naman ng Pigkawayan. Gayon din sina Second Lieutenant
Rema Ramutan, Second Lieutenant Aristotel Palisok mula sa Midsayap, Ensign Nurhaydan Unsil at Second Lieutenant Kurt John Castle mula naman sa bayan ng Matalam. Nagalak naman si Governor Lala na makita ang kanilang dedikasyong makapagsilbi at matulungang mapanatiling kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Dahil po sa natuwa si Gob, binigyan sila ng tig 10,000 pesos. Idiniin naman ng Pangulong BBM na hindi pa papasok ang Pilipinas sa anumang gyera sa kabila ng kinakaharap na external threats ng bansa. Sa harap ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, sinabi ng Pangulo, ginagawa ngayon ng bansa ay magtanggol lamang sa soberenya. Kumpiyansa ang Pangulong Marcos na magagawa rin ng mga sundalo na maibsan ang panlabas na banta gaya ng pagpapahupa sa internal threats. Inimok din ng Chief Executive ng mga sundalo ipagpatuloy ang pagiging peacekeeper, kaya ng mga komunistang magbalik loob na sa pamahalaan. Inakusahan ng China ang tropang Pilipina na sinira daw ang inilagay na lambat sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa official news agency ng China na Xinhua, paulit-ulit daw na sinira ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre ang kanilang fishing nets noong May 15. Higit sa 2,000 metro mano ng mga lambatan na pinsala habang higit naman sa 100 metro ang kinumpiska ng mga sundalo. Idinin pa ng International Affairs Analyst na si Renato De Castro, may karapatan ng Pilipinas na gawin naman ang nasabing operasyon kung totoo man dahil nasa loob naman ng exclusive economic zone ng bansa ang Ayungin. Patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring pagsabog naman na pumatay ng 6 na mangingisda sa isang fishing boat sa Naga City sa Cebu. Kapanayam ng DCRH kay Captain Jerome Losada, Station Commander ng Philippine Coast Guard sa Cebu, 12 ang sakay ng bangka pero 6 lamang sa kanila ang nasagip pa. Yung 6 naman kumpirmadong nasawi. As of kaninang 8:35 po, nakuha po natin yung huling 2 missing, no? Mm-hmm. So, paano rin po, confirmed dead na rin po. At halos lahat po nitong mga casualty na 6 is mga sunog po. Wow. May mga sunog po sa katawan. Yung isa nga po is hati-hati na po yung parte ng katawan. So, nakuha naman natin yung mga ibang parte. Samantala, batayan niya sa kapitan ng fishing boat, nangyaring pagsabog habang inaayos nila ang kanilang makina nung nasa laot na sila pero hindi nila matukoy kung saan ang galing ang pagsabog. Sinabi ni Losada, posibleng natamaan ng pagsabog ang mga nasawi kaya hindi kaagad nakatalon mula sa bangka. May pagsabog din daw po kasi na nangyari. Hindi din nila matukoy kung saan po nanggaling yung pagsabog. So malamang po sir, nung sumabog is yung impact po niya, doon po yun kaagad na nagkaroon ng, siguro natamaan po yung mga ibang crew, yung iba nakatalon, kaya po yung iba, may mga pilay po. Wow. Tapos meron po tayo isa doon sa mga survivor, may 3rd degree burn po siya, medyo critical po yung lagay na sa hospital po ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! 21 makalipas ang alas 4 mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-care pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sample on cotton. Gawa po ito ng ACS. Pamalengke muna tayo, nasa Pasay City Public Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Noche. Yuhu. Wala si Noche. Okay na si Noche. Noche, go ahead. Ngayong buntag, kayang Angel, ngayong thank God, it's Friday morning. At ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Pasay City Public Market. Unahin ko lamang yung isda ko yung Angel, yung tulingan 180 ang kilo, yung tilapia naman 130, habang ang bangos mayroong 210 ang kilo. Punta naman natin yung manok 180 ko yung Angel ang kilo, yung liempo 340, habang ang kasim 290 ang kilo. Ang bakalaman nasa 440 ang kilo.
Sa mga gulay naman, unahin ko itong bawang, yung malinis na, ay nasa 150 ang kilo. Ang sibuyas na puti, 70. Siling verde, 80. Ang kalamansi, 20, 120. Ang ampalaya, 120 ang kilo. Kamatis 60. Ang beans, 140 ang kilo. Patatas 140, bawang 150. Yung sibuyas sa pula, Kuyang Angel, 90 pesos ang kilo. Yung talong 70, carrots 80. Ang kalabasa 70, habang ang luya 220 ang kilo. So yan ang presyo ng 220 ang luya. So hindi naman pala 300. Hindi naman pala 300 kasi sa report umabot na ng 300 eh. 220 lang dyan ha. Yung 220 Kuyang Angel. Okay, sige. Approve. Balik sa iyo, Kuyang Angel. Maraming salamat si Noche Kakas Live mula po dyan sa Pasay City Public Market. Magandang umaga kay Mayor Emmy Calixto Rubiano. Mayor Emmy, alam ko maaga kang gumigising. Kumusta na si Boss Egay? Maganda umaga, Pilipinas! Di batiin na rin ho natin yung mga suki natin dyan sa San Diego, California. Sina June, Ma'am Loy, si Kuya Manuel, Tito Manuel, at saka si Tita Cora. Kumusta na ho kayo, ha? Siyempre, at saka yung kaibigan natin si Aris. Maganda umaga, Pilipinas! Tama po, mga lakad natin ngayong araw nito. Huwag kalimutan magbaon ho ng Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede natin pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay yan sa mga households, ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik na Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH yan, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang convenience stores at mga butikan nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Barangay Kagawad sa Ormoc City, Leyte, pinagbabaril ng dalawang suspect habang ito'y ginagamo ng sa ospital. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Barangay Kagawad sa isang barangay sa siyudad ng Ormoc, lalawigan ng Leyte, pinagbabaril ginagamot sa ospital. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Amer, 49 anyos, residente ng sitio Kadampigon do Salvacion, Ormoc City. Dalawang mga hindi na kilalang suspect ang bumaril sa biktima sa barangay San Pablo sa naturang siyudad. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima nagmamaneho ng kotse galing barangay Salvacion, Ormoc City. Pagdating sa barangay San Pablo, tumigil ito sa isang tindahan at may sumusunod sa biktima at pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga suspect. Agad na tumakas ang mga suspect na nakasakay ng single motorsiklo. Ang biktima naman itinakbo sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Nakumpiska sa crime scene ang 6 na basyo ng kalibre 45 na baril, isang bala o fire bullet at isang deformed slug na nakuha ng kapulisan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Inalis na ng pambansang pulisya ang police security para sa mga VIP o yung mga very important persons. Hindi nagtatrabaho sa gobyerno, pero meron hong police escort. Ang tawag po sa kanila ay very important person. I-translate ho natin sa Pilipino, nagpapapiling important. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, ito yung bago niyang pulisiya dahil sa nagagamit lamang ito sa pagmumoonlighting ng mga lesbo na tumatanggap na ng sweldo, may sahod pa sa kanilang mga ini-escortan. Hindi anya trabaho ng mga pulis na magbigay ng VIP protection kahit kanino dahil ang kanilang tungkulin ay bibigay ng seguridad sa mga may banta sa buhay
Sinabi pa ng top cop na maaaring magserbisyo ang police security and protection group sa mga individual na talaga lamang may banta sa buhay. Ayan, ha? Hindi yung pag dumadaan, hindi naman government plate yung di ba? Government plate yung gamit ng sasakyan. Pero kung makahawi yung mga hagad, akala mo may-ari ng daan. Diba? Sus ko, Ginoo. Tapos pag dumaan pa sa busway, akala mo kung sino yung Herodes na sakay nun. Yung pala, sekwa lang. Maganda umaga, Pilipinas! Bago uminit ang inyong ulo, eto muna. Mahiwagang tunog muna tayo. 2,000 lang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetect sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon, kung kayo po ay sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ito na po ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 2,000. Parang police escort lang yan ng mga VIP na kumakatok doon sa Hindi. Dalawang items po ang ating hinahanap dyan. Pero ito ho ay ginagamit ng mga smart na mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga medyo senior na, ha? Madalas, tingnan nyo yung mga gamit ni Lolo at Lola, ha? Ayan, ha? Medyo senior na sila. Smart ho yung mga gumagamit nito dahil ito ho'y parang pag-organize ng kanilang mga gamit. Ayan, okay. Kaya lang, ginagamitan po ito ng smart dishwashing niya bago ho gamitin para siguradong malinis na malinis. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Inimok naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga nagsipagtapos sa Romblon State University na gamitin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagpapaunlad ng bansa. Kilala rin ang leader ng Kamara at Representante sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga nagsipagtapos sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Si Romualdez sa panauhing pandangal sa ika-148 commencement exercises ng RSU, ang tema po ng graduation ay Transcending Borders, Embracing Change. Pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang paglulunsad ng University Information System o yung tinatawag bilang Smart Campus Program ng RSU na mahalagang bahagi ng ICT Modernization Program ng Universidad. Ipinahayag ni Speaker Romualdez sa kanyang talumpati ang lubos na pagtitiwala sa kakayahan ng mga nagsisipagtapos sa pag-aaral ng RSU Class 2024 upang harapin ang hamon at mga oportunidad na darating sa hinaharap pa. Dahil naman sa saranggola, matayog ang lipad. Matayog ang lipad ng saranggola. Kaya naman isang 12 anyos na estudyante ang namatay matapos makuryente sa San Carlos City sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Pasantos siya kabasanid si Kiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si John Mateo Coro de Guzman, 12 anyos, presidente ng Sitio Sawang, Barangay Duyong, San Carlos City, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Eliazar Edulmo, alas 3:30 ng hapon naglalakad ang biktima kasama ang pinsang si John Leonard Tabora de Guzman, 11 anyos, pauwi na sa kanilang tahanan mula sa eskwelahan nang makita ang isang saranggola na nakasabit sa puno at agad inakit ng biktima at nakuha ang saranggola. Subalit ng pababa na ito'y aksidenteng napahawak sa live wire ng kuryente dahilan ng daglian niyang pagkamatay. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Centralized system para wakasan ang online child abuse o sexual abuse. Pinabubuo na ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Arnold Herrera. Arnold, good morning. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglikha ng isang centralized system para sugpuin ang problema sa issue ng online sexual abuse sa mga bata, tulad na naging hakbang nito sa ibang problema ng bansa. Whole of government approach din ang nakikitang epektibong paraan ng presidente para pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Bilang pagsunod sa direktibang ito, inihayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abelos Jr.
Ang plano ng ahensya na gawin itong prioridad at ilagay bilang parameter sa ilalim ng Seal of Good Local Governance. Natin. Kaya napag-usapan kahapon that gagawin po natin, ika-capacitate po ito. In fact, ilalagay rin po natin ito as part of the Seal of Good Local Governance. No? Lalagyan po natin ng tinatawag na parameters ito sa lahat ng mga barangay at local government units sa buong Pilipinas. Yan po imamandato ng DILG. Kasabay rin ito ang malawakang implementasyon ng Anti-Online Sexual Abuse Ordinance, hindi lang sa barangay level, kundi pati na rin sa municipal at city level. Samantala, ipinag-utos din ng Chief Executive sa pambansang pulisya at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na papanagutin sa batas ang mga kriminal na masasangkot sa online sexual abuse. Krimen na tinawag nitong worst of all crimes. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Samantala, bumisita naman si Senator Bongo sa Panglao, Bohol para suportahan ang mga displaced worker at inspeksyonin ang pagpapatayo ng Super Health Center sa lugar. Todo pasasalamat si Senator Go sa mga residente ng Panglao dahil sa binigyan siya ng pagkakataong makapagserbisyo sa kanila. Binigyan din pa ng Senador ang pangangailangan para sa isang inklusibong estratehiya sa pagpapalakas ng infrastructure program para sa pangangalaga ng kalusugan sa bansa. Inilala rin ng Senador ang mahalagang papel ng Super Health Centers na sa epektibong pagtugon sa mga hamon sa kalusugan at pagtayak sa kagalingan ng mga residente, lalong-lalo na ang mga katutubo. Matapos ito, nagtungo naman si Senator Go at ang kanyang malasakit team sa Dawis Municipal Gym para mamahagi ng mga tulong sa mga displaced workers. 34 makalipas ang alas 4, si Colleen Garcia. Naiimbierna na sa mga chika na hiwalay na sila ni Billy Crawford. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Naiirita na sa paulit-ulit na tanong itong Colleen Garcia kaugnay sa isyung hiwalay na sila ng kanyang asawang si Billy Crawford. Noon pa raw nachichismis yung ganyang issue, pero wala raw katotohanan. Never daw sila nag-break, never daw sila naghiwalay, at wala raw dahilan para magkaroon sila ng problema ng kanyang asawa. Sinasabi ng mga tao, hindi na raw kinaya ni Colleen yung pagiging adik, yung pagiging lasinggero at kung ano-ano pa na maring itinanggi ni Colleen. Masaya at wala silang problema ni Billy Crawford. Yung mga may problema, yung mga bashers nila. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ako, may payo ako kay Colleen. Yung mga nangiintrigang yan, padalhan mo ng tangerine chocolate. Lalong-lalo na sa Father's Day. Oy, sa Father's Day, huwag niyong kalilimutan, ha? Padalhan mo natin ng tangerine chocolate ang ating mga tatay, nanay, tatay, lolo, uncle. Ay, basta mga ano natin, ha? Mga fathers, ha? Ang tangerine chocolate, lalong-lalo na yung 72% na dark chocolate po ay immune booster. Ano, ha? Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ito po'y produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra. Ngayon mga MSMEs na. Ano, ha? Kaya yung tangerine chocolate ho, kasing ginawa ho ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan para nga po magkaroon ng dagdag na kita ang ating pong mga magsasaka at mga magniniyog. Kaya ngayon, hindi na sila umaasa sa kompra dahil sila yung mga MSMEs na. Tangerine chocolate, available sa tangerinechocolate.ph. I-check nyo rin ho yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Ano, ha? Na ang ginamit na raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Armadong kalalakihan hinuli naman dahil sa panggugulo sa isang resort sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Camila, ang RH37. Danny, good morning.
52 armadong kalalakihan ang ikinulong sa iba't ibang pasilidad ng lokal na pulisya matapos silang pumasok sa isang pribadong beach resort sa San Felipe, Zambales, kamakailan. Inabala umano ng mga sospek ang mga bisita at mga manggagawa ng beach resort nang pumasok sila sa nasabing lugar bandang alas 4 ng hapon. Ayon sa ulat ng pulisya, isa sa mga sospek ay kinilalang si Ryan Lim, 43, isang negosyante mula sa lungsod ng Caloocan, na naiulat na pumasok sa pag-aari sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader. Inutusan umano ni Lim ang mga manggagawa at bisita ng resort na dumapa sa lupa. Ayon sa mga investigador, ang 51 kasama ni Lim na mula sa Metro Manila ay pumasok sa resort at nagsimulang manggulo at manakot sa mga manggagawa at bisita. Nalaman din na inalis ng mga sospek ang mga armas ng mga gwardya ng resort at kumuha ng ilang mahalagang bagay mula sa isang kubo. Nakatanggap ng alerto ang pulisya tungkol sa umano'y pagpasok ng mga armado at agad na nagpadala ng isang pangkat sa lugar dahilan kaya naaresto ang 52 armado. Sinampa na mga ito na reklamo ng harassment, grave coercion at pagnanakaw. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maganda umaga, Pilipinas! Maya pa makikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. And speaking of Central Luzon, huwag nating kalimutan, nandyan pa rin po yung inaalok sa ating pinakamurang ready for occupancy unit sa lahat po ng housing industry. Ang with easiest term, 5% lamang po ang down payment, pwede pang GIBSA. Ito po yung inaalok ho sa atin ng Westchester Realty na pagkakataon nating magkaroon ho tayo ng murang bahay. Yung proyekto ho nilang Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at saka sa Mira. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at nandyan din po sa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, munisipyo at marami pang iba. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination. Kung tatamaan nyo ng DART, pwede kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan lamang po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Abe, mantakin ho ninyo 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan. Ngayon, kung hindi pa rin ho kayo sinuwerte ng 342, pwede pa rin humabol sa iba pang mga premyo sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! Tukoy ng leader ng kidnap gang na kinasasangkutin din ng ilang pulis. Meron pang isang pulis major na sabit dito. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, isang Pinoy na nagpapanggap na opisyal ng Bureau of Immigration ang utak sa pagdukot sa dalawang Chinese national. Inilala ito na si Marion Badando. Ngunit ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, hindi nila ito empleyado. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. House Ad Hoc Committee naglunsad ng public consultation kaugnay ng Marawi Rehabilitation and Compensation Distribution. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Naglunsad ng public consultation ang House Ad Hoc Committee led by House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong upang kumustahin ang Marawi Rehabilitation at ang distribution ng Victims Compensation matapos ang 7 taong nakalipas sa madugong Marawi Siege. Sa 7 taon, natuklasan ngayon ng committee members na nagpapatuloy pa rin ang panawagan ng mga displaced families sa gobyerno ng Pilipinas na bilisan ang distribution ng compensation. Dahil sa bagal umano ng compensation distribution, mas lalo manong humahaba ang panahong matinding sakripisyo ng mga apektadong pamilya na karamihay patuloy pa rin nanunuluyan sa mga temporary shelters. Sa pahayag mula kay Congressman Zia, labi siyang nasiyahan dahil sa active participation ng mga kasamahan sa Kongreso at sa ipinakita ang concern nila sa upang mapabilis na ang rehabilitasyon ng Marawi. Nag-ikot din ang komite sa nananatiling wasak na lungsod ng Marawi at sa kanilang nakita hanggang nila ngayong matutukan ang Marawi Rehabilitation na ayon kay Kong Zia, masidhi ang hangarin ni President Marcos at House Speaker Martin Romualdez na makompleto na ang rehabilitasyon sa mas madaling panahon. Para sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, John. Sukran.
Welcome naman pumunta sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa sa isinasagawang investigasyon ng House Human Rights Committee kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon ito kay Manila Representative Benvenido Abante Jr., ang chair ng Human Rights Committee, sa pagdinig bilang tugon sa hiling ni Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List na meron pang mga paglilinaw na gusto makuha mula kay Mayor Digong at kay Senator Bato. Ayon kay Abante, ipaparating niya kay Senator Bato de la Rosa ang imbitasyon sa susunod na hearing at welcome naman sila sa pagdalo. Kapag hiling ng komite na imbitahan sina Mayor Digong at de la Rosa, sinabi ni Manuel na merong mga tanong na hindi masasagot ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at ang merong kinalaman sa pagpatay sa libo-libo katao kaugnay ng isinagawang war on drugs. Pagtatayo ng Department of Disaster Resilience muling iginit naman ni Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Edpaan sa RH28. Raymond, good morning. Napapanahon na ang pagtatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo na isa sa mga nagsusulong nito sa Senado. Sa kanyang pagbisita sa Angat, Bulacan, binanggit ni Go ang kahalagan ng DDR sa panahon na may kalamidad. Aminado ito na sa ngayon ay kumikilos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kapag may mga kalamidad. Ngunit mas mabilis ang pagkilos kapag secretary level ang koordinasyon. Ibinigay na halimbawa sa Bulacan na palaging biktima ng pagbaha. Bago pa man tumama ang kalamidad ay may ahensya ng kumikilos para sa repositioning ng mga equipment at supplies. Ang isinusulong na pagtatatag ng Department of Disaster Resilience ay kakambal ng panukalang pagtatayo din ng mga evacuation center sa bawat LGU sa bansa. Narito si Senator Christopher Bongo. Dapat po may isang departamento na nakatutok talaga until maayos po ang lahat. Kung meron, halimbawa, meron tayong Department of Disaster Resilience. Alam kong ginagawa po ng NDRRMC ang kanilang trabaho. Ngunit pag departamento ito, bago dumating ang bagyo, preposition of goods, coordination with DSWD, coordination with LGU, ilikas ang mga kababayan natin sa ligtas na lugar. Pag alis ng bagyo, restoration of normalcy, rehabilitation efforts kagad. Yung koordinasyon between agencies, secretary level. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang mga balita, meron pang isang congressman naman. Sinagot ang intrigang binili niya ang kanyang Best Actor Award sa PAMAS. Sino yan? Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Proud si Alfred Vargas sa pagkapanalo niya bilang Best Actor sa FAMAS kahit na bahiran pa ito ng matinding kontrobersya. Kaya lang hindi nakaligtas sa intriga itong pagkapanalo niya dahil may mga chismis na binili raw niya ang naturang award. Diretsahang tinanong ito kay Alfred sa kanyang press con kahapon kung binili nga ba niya sa FAMAS ang kanyang Best Actor trophy. Narito ang reaksyon ng actor-politician. Una, hindi po totoo yun. Okay. Tapos, pangalawa, sa lahat po ng mga nakapanood ng Pieta, malalaman nila. So, manood sila ng Pieta. Okay. Mabigat tong trophy eh. Every inch, every gram nito, pinaghirapan natin. Pinaghirapan po natin. Kaya proud na proud po tayo. Iyan ang sagot ni Alfred Vargas at napanulunan niya itong award dito, itong kanyang Best Actor Award sa pelikulang Pieta na kung saan ay nakasama niya rito ang mga bigating aktres na sina Nora Honor, Gina Alahar at ang namayapang si Jacqueline Jose. In-announce rin niyang sisimulan na ang mga special screenings nito sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati sa abroad. Ang dami pa rin daw kasi mga loyal Noranians na humihiling na magkaroon ng special screening sa kanilang lugar. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Gorgie. Hindi naman pala binili.
Natagpuan na ang nawawalang person deprived of liberty o PDL na nagtatago sa loob ng pasilidad ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Base sa naunang ulat na tinanggap ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Catapan Jr., nawawala ang PDL na si Jonathan Villamoro mula sa Dorm 6A ng medium security camp nitong Miyerkules ang alas 4 ng hapon. Pero matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan din alas 3:20 kahapon ng madaling araw ang nawawalang PDL na si Saita Hari na dating Alternative Learning System Basic Literacy Program o ALS BDP School sa loob mismo ng medium security camp. Bunga nito, inatasan ni Katapang ang lahat ng mga corrections officer na laging magsagawa ng visual inspection kada 5 minuto sa mga PDL, partikular na sa mga itinalaga sa mga agricultural works upang hindi na maulit pa ang naturang pangyayari. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:48 ang oras sa buong kapuluan. Yang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4. Hindi pa man natatapos ang taon. Naabot na ng Makati Local Government Unit ang 80% ng revenue target para sa taong 2024. June pa lang ha? Ibinalita ni Mayor Abby Binay na sumipa sa 14.7 billion pesos ang kabuang koleksyon ng lungsod hanggang nitong Abril. Bulto nito ay mula sa mga local profits. Ayon po sa alkalde, nananatili din ang Makati bilang isa sa iilan lamang na lokal ng pamahalaan na hindi nakadepende sa national tax allotment. Nagresulta niya ng financial stability ng Makati ang malaki nitong revenue na kanila namang ginagamit sa pagpapatupad ng mga programang tutugon sa pangangailangan at hinaing ng kanyang mga nasasakupan. Nagpasalamat din si Mayor Abby sa tiwala at kumpiyansa ng mga taxpayers sa city government, lalo na ang business sector na pinakamalaking nag-ambag ng kita sa lokal na pamahalaan. Batay sa report ni City Treasurer Jesus Cuneta, sinabi nito sa alkalde na nakakolekta ang Makati ng halos 8.4 billion pesos na tax business o business tax. Katumbas ito ng 81% ng kanilang 2024 target. Hindi ng 5.2 billion pesos real estate tax na umabot naman ng 107% sa target nito ngayong taon. Tatala ng Makati Business Permit and Licensing Office, 1,820 ang bagong negosyong nagparehistro sa unang 4 na buwan pa lamang ng taon at nag-ambag ng pinagsamang 16.3 billion pesos capital investment. Mataas na presyo ng luya pinabubusisi ni Senator Almi sa mga taga-DA. Nang magtungo ito sa Nueva Ecija, detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH5. Grace, good morning. Angel, pinabubusisi ni Senador Amy Marcos sa Department of Agriculture kung bakit sumipa na sa 300 kada kilo ang halaga ng luya sa harap ng media. Sa isinagawang press con ay kanyang naginanap na sa PhilRice Science City of Muñoz kahapon. Ayon sa Senadora, ipinagtataka niya na pagka-bilis-bilis na tumaas ang presyo nito, bagamat napakabilis daw naman itong itanim at mapadami, lalo pat suitable ito sa lupa at klima dito sa ating bansa. Mula sa dating 50 pesos kada kilo, habang sa Nueva Vizcaya na abundant pa rin hanggang sa ngayon ang ani ng luya sa mga upland farmers. Nitong nakalipas na buwan lamang, nasa 50 ang kilo nito, habang sa ibang mga lugar na nagbebenta sa Nueva Vizcaya sa gilid ng kalsada ay nasa 3 kilo kada 100. Papaanong nangyari ang pagdating ngayon ay nasa 300 na ang presyo nito. Bagamat nakaambaraw ang plano na naman pag-i-import ng luya dito sa ating bansa. Agad nitong pinakikilo sa Department of Agriculture na alamin ang sitwasyon ng ginger industry sa ating mga magsasaka. At pag nangyari na naman ang pag-angkat daw ng luya, tatamaan ang mga local farmers nito. Samantala, isa rin sa matinding napag-usapan ay ang problema raw na biglang pagkakaroon
lang plano na 15% tariff sa importasyon naman ng bigas. Ipinadisplaya rin ni Senator Amy Marcos ang ganitong sitwasyon. Kaya't ito rin ang isa sa mga napag-usapan sa konsultasyon at dialogo sa harap ng mga young farmers na dumalo sa bahagi nga ng PhilRice kahapon. Mahalaga raw na magkaroon muna ng konsultasyon sa lahat ng mga stakeholders sa pag-agrikultura para nang sa ganon, hindi raw mauwi na naman sa kalungkutan ang ating mga magpapalay. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, DZRH 25, Grace Santano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Grace. Samantala, kalaboso ang dalawang delivery rider matapos ibenta ang ninakaw na air purifier sa Pasay City. Kinilala ang dalawang suspect na rider na sina alias Lloyd, 24 at alias Ken, 30, pawang delivery riders ng Ito Express Philippines. Nagugat ang entrapment operation matapos makatanggap ng impormasyon ng mga pulis mula sa isang Marcelo na makikipagkita siya sa mga suspect para bilhin ang air purifier. Lumalabas na nakikipagtransaksyon si Marcelo sa mga suspect para bilhin ang halos 100,000 pesos na halaga ng purifier na nakita niya sa Facebook Marketplace. Ipinalam ni Marcelo ang naturang air purifier na nawawala pala noon pang May 16. Nakakulong na ngayon ang mga suspect at harap sa kasong paglabag sa anti-fencing law. Inaigting pa ng pulisya ang manhunt operation sa retiradong pulis na pupatay sa isang barangay tanod sa Santiago City, Isabela. Kinilala ng Santiago City Police ang retiradong pulis na si Major Danilo Buwan, presidente ng barangay na Buwan, habang kinilala naman ang magsasaka na si Sunny Julian Jr. Sabi ng tagapagsalita ng Santiago Police na si Lieutenant Colonel Saturnino Soriano Alitan, Saturnino Soriano, away daw po sa tubig sa irigasyon ang posibleng ugat ng pamamaslang. Nagalit daw ang suspect nang ilihis ng biktima ang tubig sa irigasyon papunta sa kanyang palayan at dito posibleng namuo ang sama ng loob ng pulis. Samantala, ikinalungkot naman ng National Irrigation Administration ang turing insidente, lalo pat sapat naman ang tubig para sa irigasyon sa naturang lugar. Sa kabila nito, pinapayuhan na lamang ng NIA mga magsasaka na panatilihin ang ginagawang give and take sa pagdidilig ng kanilang mga palayan upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na mga insidenteng katulad nga nito na humantong pa sa patayan. Nabunyag naman sa executive session ng Senado ang matitibay na ebidensyang nag-uugnay kay Bamban Mayor Alice Goo sa Chinese Criminal Syndicate. Ayon kay Senator Win Gatchalian, konkreto na ang mga pruebang may koneksyon si Goo sa mga sindikatong nag-ooperate sa na-raid na Pogo Hub sa Bamban. May impormasyon din na niya ang mismo alkalde ang siyang gumagalaw upang magkaroon ng koneksyon sa iba't iba pang mga ahensya. Sinabi pa ni Gatchalian, kinilabutan siya sa mga isiniwalat ng intelligence officials na umabot ang impluensya ng Chinese syndicate hanggang sa mga politiko, enforcement agencies gaya ng mga pulis, Bureau of Immigration at maging sa iba pang mga lokal na sindikato. Dapat nang tuluyang ipagbawal ang Pogo sa Pilipinas dahil sa kontra ito sa national interest sa bansa. Sabi sa DZRH at radyo natin ni Senator Coco Pimentel, maling-mali ang pag-host ng Pogo sa mga foreign nationals, partikular na sa mga Chinese. Ngayong sarili nilang bansa ipinagbabawal ito. Ayon pa sa Senador, hindi na magandang sitwasyon ng Pogo sa bansa dahil tila ginagawa na lamang nilang playground ang Pilipinas. Ang na-attract natin sa Pogo, yung tinatawag sa English na dregs of society. Ibig sabihin nun, ito yung mga latak ng lipunan ng China. Yun ang ating na-attract dito, pumupunta rito at ginagawa tayong playground. Yan ang yung mga dapat ikulong na ron. Nandito sila naghahari-harian, naglalaro na playground. Kung ano gusto nilang gawin,
hanggang patayan na gagawa nila. Kaya nga, sabi ko doon na hindi na nga natin kailangan gawing komplikado ito. Nasabihin natin na national security. Very simple public policy, very simple national interest. Hindi po ito maganda para sa lipunan ng Pilipinas itong Pogo. Kaya alisin na yan. Dagdag pa ni Pimentel, hindi rin naman matutumbasan ng kanilang niaambag sa ekonomiya ng bansa ang perang nauubos din sa paghahabol naman sa mga sindikato ng Pogo. So kunyari 8 billion pesos ang tax na sa papel na nakolekta. Let's say sa katotohanan nakolekta din yung 8 billion pesos. Ang tanong ko, yung gastos ng ating mga kapulisan na sa paghuhuli at pagmomonitor sa kanila, ang gastos ng ang mga hindi pumupunta sa Pilipinas dahil sa nababasa nila itong mga hindi magagandang nangyayari sa Pilipinas. Ipag-isuma total mo yun, lampas 8 billion pesos yan. Yung atensyon ng ating kapulisan na pumupunta ngayon sa kalokohan nitong mga Pogo, imbis na yung oras at energy nila nauubos sa kalokohan nitong mga dayuhan na ang dahilan nandito dahil sa Pogo. Dapat nagagamit na yan sa peace and order ng mga Pilipino, hindi ba? Tama. Na gumaganda sana yung ating mga komunidad kasi may police present. Nag-ooperate pa rin ang halos 100 Pogo Hub sa bansa maski kansilado na ang kanilang provisional permit. Ayon kay Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, mula ito sa 402 Pogo na kinansila na ng PAGCOR. 4 na Pogo Hub lamang anya ang naipasara ng PAOK sa tulong ng Pambansang Pulisya at National Bureau of Investigation. Sinabi pa ni Casio na hindi matatapos ang problema sa Pogo hanggat walang malalakas na polisiya ang pamahalaan laban dito. Tinibak naman ang hepe ng Porac Municipal Police Station matapos madiskubre ang umano'y scam farm sa lugar kung saan na-rescue ang 157 na mga dayuhan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, inalis muna sa tungkulin si Police Lieutenant Colonel Palmyra Guardaya para bigyan daan ang investigasyon ng panibagong illegal na Pogo. Nabatid na noong pangdulo ng 2023, binawi ng PAGCOR ang license to operate ng Lucky South 99 na ni-raid noong 2022 dahil sa illegal na aktibidad. Iniimbestigahan na ng PNP at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng kaugnayan ng bagong diskubreng scam farm sa naup na pang-raid na Pogo Hub naman sa Bambang, Tarlac. Nakaranas ng torture ang dinukot na Chinese national na nailigtas sa isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakilala ang biktima na isang 27 anyos na lalaki na ikinulong sa isang silid sa compound ng Lucky South 99 sa Pilam Friendship Highway. Dinukot ito sa Pasay City noong Panglunes saka dinala sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Lumalabas sa investigasyon, nabigo pala ang biktima na magbayad ng utang sa kasino dahilan upang ito'y dukutin at saka tinorture. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, nakaposes pa ang kamay ng ng biktima, halos nangingitim na nga dahil sa mga pasa at mga namumuong dugo. Dinala na sa ospital ang dayuhan habang patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga pulis ang naturang kaso. Inapila na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang suspensyon sa kanya sa Office of the Ombudsman dahil sa manoy pangkakaugnay sa illegal Pogo operations. Sa inihaying motion for reconsideration, tinawag ni Guo ang mga akusasyon na distorted, exaggerated at fabricated. Hiniling pa ng alkalde sa Ombudsman na bawiin ang 6 na buwang suspension order dahil sa grave errors of facts. Hindi niya malakas ang ebidensyang guilty siya sa mga kasong administratibo na nakabatay lamang sa espekulasyon at opinyon. Dismayado naman si Senator Win Gatchalian sa Anti-Money Laundering Council matapos makalusot ang 6.1 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng ni-raid na Pogo Complex sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Senator Win, dapat na nadetect ito ng AMLAC dahil tuloy-tuloy ang pagpasok ng nasabing halaga nang itayo ang Baupo Land Development Incorporated noong 2019. Pero matapos niya ang 4 na taon, walang maipakitang report at bigurin ng AMLAC na tukuyin kung sino ang kontraktor na tumanggap ng pera at kung saan nanggaling o anong source nito.
Sinabi pa ni Gatchalian, hindi na matagpuan ang kontraktor na nagtayo ng Pogo Complex kaya posibleng dami company lamang ito at kahina-hinala rin ang timing ng pagkamatay ng engineer na lumagda sa building plan ng Baupo. Aba... Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! DZRH 85th Anniversary Countdown. Aba, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating babalikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 38 days na lang. At muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para po sa DZRH, ako si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 4 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ayan, maganda bang gising nyo, ha? Ayan, dapat magandang gising ho ninyo dahil nakapag-ultabayo kayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang ginagawa ho ng ultabayo? Ito po yung nagtataglay ng postbiotic na ayon po sa pag-aaral ng mga Hapon sa clinical trial, pag pumasok pala sa ating katawan, ay na-activate yung commander ng ating immune system. Yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell. At kapag pumasok po ito sa ating katawan, tumutulong po ito para maitabo yung mga toxins. Kaya habang natutulog tayo, nakakaroon tayo ng panibagong lakas at nagkakaroon tayo ng bagong sigla para sa pagharap ng bagong bukas. Ayan, ang magandang balita pa, available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 at nang sa gayon, yan po ay mapayuhan ho kayo ng mga medical experts na nakastambay. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan, sa panahon ho nangangailangan ho tayo ng kaagapay laban sa puyat, pagod at stress, nandyan po ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. At ito po ngayon ay meron ng halal certification. Ayan, no therapeutic claim. Magandang umaga, Pilipinas! Pinapapaspasan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways ang pagkumpleto sa flood control project sa Davao Region. Sa kanyang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao del Norte, sinabi ng Pangulo na nagbaba na siya ng direktiba ngayong papasok na naman ang La Nina. Yun ay kanyang nasabing proyekto dahil kaya rin itong mag-imbak ng tubig na makatutulong sa irrigation system at fresh water supply. Tiniyak din ng Pangulo ang pagdodoble kayod ng Department of Public Works and Highways para mabilis na matapos ang infrastructure project sa rehiyon gaya ng Mawab, Maragusan, Caraga Road. Inilipat na sa detention facility ng Campo Crame ang dayuhang Chinese na nahuli sa hacking activity sa Makati. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, layon ang paglilipat sa suspect na si Yuhan Liu. Namatiyak ang kaligtasan nito habang isinasagawa nilang investigasyon kaugnay ng kanyang illegal activities. Naaresto itong si Liu noong pang nakarang linggo, na-recover sa kanyang ilang kagamitan para sa hacking ng kabilang dito ang isang telecommunication equipment na ayon naman sa NTC ay illegal din. Duda naman si Senator Amy Marcos sa sinasabi ng Philippine Statistics Authority na bababa ng 6 na piso hanggang 7 piso ang kada kilo ng bigas dahil sa tapyas taripa sa mga imported na bigas. Ayon kay Senator Amy, naiintindihan niya ang pakay ng 15% na tariff reduction. Pero kailangang makailang beses na itong tinapyasan ng gobyerno at hindi naman talaga bumaba ang presyo ng pangunahing butil.
Nag-umpisa niyan taripa sa 40 hanggang 50%. Ibinagsak ito sa 35%, ngunit sa halip na bumaba, sumipalak-palalo ang presyo ng kada kilo ng bigas. Umabot pa nga na hanggang 60 pesos eh. Sinabi pa ni Senator Amy, tila lokohan na lamang ang nangyayari dahil pataas din naman ang pataas ang presyo ng inaangkat na bigas ng Pilipinas sa Vietnam, Thailand at India. Binanggit pa ng mababatas ang mataas na patong ng mga middlemen, ang trader at mga biyahero. Patunay niyang hindi solusyon ng tapyas taripa sa pagbababa ng presyo ng bigas sa lokal na merkado. Idinin pa ni Senator Amy na hindi ang maliliit na magsasaka makikinabang dito, kundi ang mga big-time importer dahil milyones na kontrata ang pag-aangkat. Una nang sinabi ng presidential sister na hindi niya masikpura ang pagtapyas ng taripa sa bigas dahil lalamunin lamang ng mga imported ang supply ng bigas sa mga palengke at tilo inuudyokan pa ang magsasaka na wag nang magtanim o kaya magpakamatay na lang. Arestado naman ang isang ng National Bureau of Investigation ang isang Cameroonian national na sangkot sa black dollar scam. Batay sa report, umabot ng 4 million pesos ang natangay ng suspect, kinilalang si Can Poncam. Nabatid na inaalok ng suspect ang may investor ng pekeng dolyar na kaya umanong gawing totoong pera sa pamamagitan ng paggamit ng isang chemical. Sponsor dito, nagpanggap na mga investor ang mga ahente ng NBI saka dinakma itong si Poncam sa isang hotel sa Makati. Magugat ang operasyon sa reklamo ng isa sa mga nabiktima ni Poncam na kanyang nakilala lamang sa social media. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong estafa at illegal use of false treasury bank notes. Ay, teka muna. Kahapon po, nakausap natin yung spokesperson po ng CAAP at ang sabi niya, hindi naman totoo yung sinasabing sila daw po ay nag-JJ o nag-hire ng job order na mga security guard para tumanod o magbantay sa mga sa mga airports natin, Anyway, ayaw ko hong maniwala dahil nga sa meron hong mga dokumento. Para mas makakontento ho tayo, eto ho ang isa sa mga security officer na detachment commander dito po sa CAAP Main. Yan Kasama na natin si Security Officer Celestino Ortiz Lombres. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Lombres. Hello Sir Angel, good morning po. Opo, kumusta na ho kayo? Okay naman po. Matagal na ho kayong detachment commander ng CAAP? Nasa 6 years na po. 6 years, ayan, okay. Pero ilang taon na ho kayong security officer? Nasa na po, 14 years po. 14 years, okay. Tapos doon sa 14 years na yon, 6 years ho kayo na nandyan sa CAAP Main. Pag sinabing detachment commander, gaano karami ho yung nasasakupan? Sa ngayon sir, dito sa CAAP po, ang tao ko po nasa 115 po. 115. Okay. Opo. Mag-i-expire daw ho yata yung kontrata ng inyong kumpanya sa June 15, tama ba? Opo, yun po ang advice namin. Okay, hanggang June 15. Kayo ba na-opera na mag-JO? Ang na-opera po sir, yung mga tao ko po kasi nagre-report din po sila sa akin. Pinakausap po sila ng CSIS na kung gusto nila mag-absorb bilang GO at pag na-absorb po sila, may sinabi rin po na pag na-absorb sila, i-endorse din po sila sa incoming agency. Incoming agency? Kasi opo, may nanalo doon sa bidding? Opo. Okay. Yung inyong kumpanya na-disqualify sa bidding? Opo, yun po ang sabi sa amin. Okay. So, na-disqualify yung kumpanya na nagsilbi dyan sa CAAP at sa mga airports for the past 20 years. So, ipinabid nila ito at ang dadalo dalawa nga daw pong supplier. Opo. Bakit sila nag-JJO kung meron sapat na tao yung mga nanalong bidder? Ang sabi po sa amin, sir, mag-DGO muna sila habang hindi pa nag-onboard po yung incoming agency. Kaya nga, bakit nga kayo ba't sila mag-JJO? Kung may sapat na tauhan ho yung kumpanya, bakit sila magre-recruit ng panibagong mga gwardya?
Sa pagkaintindi ko, sir, yung sa incoming agency, Walang tao. sabi, wala pang tao, yun po ang sabi sa amin. Di ba sa SOSYA, sa PNP SOSYA, bawal ang JO? Opo, yun po yung pagkakaalam namin at yun po yung nasabi ng agency namin na discuss sa amin. Magkano, mas mataas yung inaalok nilang sweldo para lumipat? Wala pong nasabi kung mas mataas o bang sahod sa kanila. Sa tingin po, ganun pa rin po, minimum. Minimum pa rin. Yung ibigay. Opo, yun pagkakaalam ko po. Regular ba kayo doon sa inyong kumpanya? Yes, sir. Kami, regular na po kami sa Eagle Matrix. Tulad po sa akin, nasa 15 years na po ako. Okay. Yung mga kasama nyo dyan sa main? Karamihan po, regular na po kasi... Karamihan din, regular. Regular na po sila sa 6 months po. So, pwede ba yun? Ipapirate mo ang isang security guard galing para lumipat sa isang security agency? Yun po ang pagkalam ko, bawal po yun. Bawal din yun, di ba? Opo, yun po nasabi nga, na-discuss nga sa amin ng opisina base sa batas ng SOSYA. Oo nga, kasi di ba unang-una, hindi naman po pwedeng i-hire dyan ang no experience, tapos ano yun, nakalagay no experience, meron pang ano na hindi na daw kinakailangan, no permit, basta ano lang, vital installation ho yung babantayan eh. Yun po talaga, bawal po yun, lalo po mag-secure po yun ng airport, facility ng premises ng airport. Bawal po talaga yun, lalo po na umawa po ng baril yung isang security guard. Gaano katagal ang training ho ninyo, sir? Bukod doon sa pagtitrain sa pagiging gwardiya, no? Gaano katagal ang pagtitrain ng isang security officer? Yung sa amin po sa Eagle Matrix, nung nagkuha po ng license ng bilang security officer, nag-training po ako ng 15 days. 15 days. Hindi po, opo, di ka rin ka po kaagad-agad niyan na bibigyan ng assignment as a security officer. Kailangan po talaga na i-train ka rin ng agency para, yun, kaya pong gampanan nyo pong trabaho na bilang isang security officer. Okay, tapos ano yan, may mga continuing training pa rin kasi hindi naman ordinaryong pasilidad ang airport. Yes, ganoon po. Sa airport po dapat may SIC training po kayo, aviation security training po talaga. Okay. Baka naman kulang ho kayo ng gamit? Hindi po, sa lalong-lalong po dito sa amin, dito sa NCR, hawak ko pong area. Sa gamit, sobrang ako sa gamit. Sobra sa gamit. Nung bang buong panahon na kayo po ang may hawak na security dyan, may problema ba? Nagkaroon ba ng mga karahasan o pagpasok ng mga kung ano man dyan sa mga binabantayan ho ninyong paliparan? So far, sir, wala naman po. Wala po akong natatanat. Wala pong nai-report na ganun po na matinding pagkakamali. Kung gusto meron na po, napaka-mild lang, napaka-kunting ano lang. O, dyan yata sa inyo, kahit pagka walang pito, parusa na kaagad yun, di ba? Wala lang whistle. Yes po, kasama po yun. Pag kulang po yung paraphernalia ng isang security guard, may violation po yun. Violation na kaagad. Okay, so lahat naman yun natutugunan. Opo, sir. So po yan. Okay. So anong mangyayari dito sa 100 ho ninyong mga kasamahan? Wala silang posting after June 15? Mayroon po kaming General Assembly meeting ngayong Sunday po. Doon po i-discuss ng agency namin yung mga offer kung saan po yung mga lilipatan namin. Okay. So again, mga regular ho kayo at problema na siguro ng inyong agency kung saan sila maitatalaga, no, ha? But in the meantime, yung pong mga papalit na security agency, security provider, nangangala pa lang ng tao. Yun po yung pagkaalam namin sa Ringel. Sige. Yun lang gusto kong maliwanagan, Mr. Lombres, ano, ha? May mga anak ho kayo? Opo, sir, meron. Ilan ang chikiting ho ninyo? Sa akin po, 2 po. 2? Ano yan, panganay lahat?
Hindi. Pinasasaya lang naman kayo, ano ha? Ayan. Siya, sige. Maraming salamat po, Mr. Lumbres, ha? Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Magandang umaga rin po. Salamat, Sir Angel. Ayan. Ang detachment commander po ng Kaap Main, si Celestino Ortiz Lumbres Jr. Kahapon ho kasi, di ba, kausap po natin yung spokesperson ng Kaap. Ang sabi niya, hindi. Yun naman, dumaan sa competitive bidding. Dumaan niya sa competitive bidding. Paano niyo pinayagan through raffle na manalo ang isang kumpanya na wala naman palang tao? Pagkatapos mag-hire kayo ngayon, no experience needed. Ay, sus, may Ginoo. Siguro dapat maimbestigahan ng Senado at saka ng Kongreso, di ba? Ano ito, pera-pera? Kasi hindi ho natin maintindihan di ba? Why rock the boat kung meron ho, wala naman ho problema. Di ba? Ay, sus, may Ginoo. Kayo dyan sa kaapayusin nyo nga yan, ano ha? Ang concern ho natin dito, okay lang ho kung magpalit ho kayo ng security. Pero siguraduhin ho ninyo na competent. Dahil ang pinag-uusapan ho natin dito, security ng isang vital installation na ang tawag po ay paliparan o international airport. Alam ba ninyo na pagka itong problemang ito nakarating po sa International Civil Aviation Organization, mada-downgrade na naman po ang kategorya natin. At pagka na-downgrade na naman po tayo, dahil po dito sa kapulpulan nitong mga nandito sa Kaap, malamang maapektuhan ho yung mga international flights natin. Baka may gising na hong senador tayo, congressman, ano ha? Masisipag naman ho kayo, nakabakasyon ho kayo ngayon. Baka po pwede ho, pakaimbestigahan ho ninyo ito bago, o kaya baka po pwedeng bago mag June 15 ang Department of Transportation kumilos na ho para maiwasan ang anumang pong posibleng problema na idudulot po nitong kapalpakan na ito ng Kaapa. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, nasa Washington. Tuloy, di ba kahapon nasa Washington? Okay. Stickering nga pala. May malakas stickering promo tayo ngayon dyan po sa Washington. Hindi Washington DC ha. Washington, Makati. Antamayanan po ninyo at maya-maya lamang mag-iikot na dyan si Sherwin Alparo para ibigay sa atin yung exact location. Maganda umaga, Pilipinas! Uso ho ngayon ang kolera. Kaya't minabuti ho natin kunin ng isa pong eksperto pagdating po sa kalusugan. Ito po yung napakagaling na pharmacist. Ang kasama ho natin ngayon ay si Brian Posada. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Kong Angel at magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa DCRH. Ayan. Number one, Sir Brian. Ang cholera ay nakukuha sa maruming tubig. Yes, ang cholera Kong Angel, no, it's an acute diarrheal illness, meaning usually namamanifest siya sa diarrhea at infections ng intestine na may bacteria because of the bacteria Vibrio cholera. So people can get sick when they swallow food, hindi lang tubig or water na contaminated ng bacteria. Paano malalaman na contaminated ng bacteria yung pagkain na yun o yung tubig? Yan yung mahirap doon, no? Kasi hindi naman natin obviously nakikita, no? Sa kultura. Lalo na if, for example, juice yan na mix natin or nahalo sa pagkain. Kasi even in the food preparation, if the water that was used in preparing the food is also contaminated ng bacteria na to, posibleng magkaroon ng cholera na acute diarrheal disease caused by the cholera. Yung mga pasyente natin na take nito. So, mahalaga dito yung paglilinis natin, make sure na do hand washing at yung preparation ng drinks natin. Kasi di ba, kuminsan halimbawa, ang tubig na kinukuha mo galing sa bottled water pero hindi naman alam kung saan talaga galing yung bottled water, so again, other than sanitation, paano mapipigilan ang pagkakaroon ng cholera? Yun yung mahalaga doon na binanggit mo, Kong Angel. Minsan kasi parang, okay, naka-bottle na siya. Is that an assurance that it's safe? So mahalaga, number one, na alam natin sa natin binibili yung mga bottled water natin. Again, usually, pasensya sa mga nagbe-breakfast, no? But usually kasi, contaminated also from fecal matter, meaning from nagpupo, no? Yung dumi, na yung bacteria na nanggaling doon. That's the reason why
contaminate siya. So, mahalaga siguraduhin natin, number one, saan kuha yung tubig natin, quality ba siya, sealed ba siya properly, no? Yung talagang totoong seal. Now, to minimize yung possible na risk natin, again, ang lagi namang sinasabi ng Department of Health dyan, make sure we have a safe water installation sa bahay, hindi yung kung saan-saan lang. Yung sanitation natin, make sure we hand wash for those who are preparing food. For example, the restaurant, karinderya, make sure that the water that you're using and the staff that are preparing food, dapat naguhugas talaga yan, naglilinis, mahalaga yung kalinisan. Kasi nga, posibleng may cholera yan na hindi natin nakikita. So, kailangan talaga na meron tayong food safety processes, no? Merong vaccination sa ibang country kasi hindi naman siya masyadong mataas yung mortality rate, kaya hindi siya kasama sa routine immunization natin. So, ang mahalaga pa rin talaga dyan, washing your hands, and also make sure that your food safety is good, no? Yung preparation, at mahalaga na you boost your immunity. That's how we kadalasan, di ba, kuminsan praning na tayo, may makitang maliit na lang, di ba, ganun, pinapatay ka agad. Totoo ba yun na patak lang ng dampi lang ng langaw, tungtong lang ng langaw for less than 0.0 seconds, magdudulot na ng posibleng magdala na yun ng mga bakterya na katulad ng sa cholera? Is that a possibility? Yeah. Yes, Kong, kasi yan, bacteria yan. So halimbawa, sila nga kung saan dumapo. Again, alam mo naman kung saan mahilig, dumapo yan. Tapos dumapo sa mga pagkain. Kaya usually, nakakatakot pagka nakikita niya yung kainan, tapos ang dami-daming langaw. Hindi mo alam kung saan nanggaling yan So pwedeng dala niya yung bacteria na punta sa food mo, contaminated yung food mo or contaminated yung water. So kaya marami yung cases ng cholera. And it's a sign na merong hindi maganda sa food preparation doon sa area na yon, may contamination yung water natin. Yung mga leaking pipelines natin, delikado rin yan. No? Yung mga may leak, yung mga pipes ng tubig, pwedeng mapasok din yan ng bacteria. Lalong-lalo na pagka mahina yung pressure, pagka malakas yung pressure, lalabas siya. Pero pagka mahina yung pressure, pwedeng makapasok nga doon yung mga bacteria. How does immunity works para malabanan ang cholera? Okay, ang immune system naman kasi natin, it's really designed by our creator na hanapin yung mga bacteria na yan, ng mga microorganisms na makakasama sa katawan natin. And kapag kaganyan, yung immune system natin, kapag strong or kapag healthy yung immune system natin, they can detect that this is something foreign in the body, like that bad microorganism. And once na-detect nila yan ng immune system natin, magsasend yan ng mga natural killer cells natin, yung mga natural na panlaban natin sa katawan para i-engulf yan or kukunin nga yan, ipaprocess nga yan, papatayin nga yung microorganism na yan. The problem is if you have a weak immune system, of course, wala kang panlaban, wala kang pandetect, or hindi niya kayang labanan yung bacteria. It's always a fight between your immune system, your cells, and that microorganism. So kapag maganda ang strong ang immune system mo, kaya yan. Pero kapag medyo weak, delikado tayo dyan. Now, ang problem natin with cholera, actually, once it becomes a severe case, yung severe na dehydration. So, laging sinasabi, pag nagko-cholera ka, make sure you were infected by this bacterium for cholera. Make sure you have oral rehydration. No? Make sure na hindi ka ma-dehydrate. Kapag medyo severe yan, minsan nagbibigay tayo ng fluids, nagbibigay ang mga doctors ng fluids. So, mahalaga na i-monitor yan. Pag nagkaka-diarrhea, hindi yan hindi yan yung pagkakain mo ngayon or pagkainom mo ng infected, mamaya meron ka ng diarrhea. Minsan ang incubation yan is around 2 to 3 days. Nag-hibernate pa pala siya. Kasi yung kaya may masama ka na kain, sobrang na food poison ka, mabilis yun Pag sa cholera kasi minsan 2 to 3 days may incubation pa siya sa loob ng katawan mo. So during this time, yung incubation, kapag malakas yung immune system mo, matatalo siya. So kaya kailangan we make sure we have a strong immune system para hindi tayo basta tatamaan ng mga ganitong mga sakit. Kasi hassle din when you have severe diarrhea, definitely. It's very problematic for us. At saka dahil 3 days pa yan, para magkaroon ng, para nag-hibernate siya, tapos within 3 days, saka lang siya nagpapalakas. Pag pumasok na yung PDC,
dun makakatulong yung plasmacetoid endotrixel. Kasi yung plasmacetoid endotrixel, ano sabi mo no? Ang sabi nga doon sa clinical trial, itinataboy niya. Ang plasmacytoid dendritic cell kasi ang ginagawa niya, dinidetect niya. No, hinahanap niya sino yung mga yan, yung mga kalaban natin. Again, hindi pa marami yung bacteria, kaya hindi pa nag-infect, kaya may incubation period yan. Hindi pa lumalabas yung symptoms. So pag na-detect yan ng plasmacytoid dendritic cell natin, what plasmacytoid dendritic cell would do is i-coordinate yung 4 types of immune cells natin, your NK cell, your T cell, your B cell, no, and your killer T cells. So pag na-activate yung 4 na immune cells natin because of your plasmacytoid dendritic cell, then mas mabilis yung magiging response nila in fighting off yung kalaban sa loob ng katawan mo. And that's what's important. Yung plasmacytoid dendritic cell natin should be always ready, no? Para sa mga ganitong laban natin. So kailangan meron tayong immunomodulator response, lalo na kung halimbawa yung mga immunocompromised na pasyente natin. Usually sinasabi natin na immunocompromised yung mga bata at yung mga matatanda. So kapag bata, yan hindi pa develop fully immune system. Pag matanda, nag-weaken yung immune system. So we have to make sure na may support yung immune system natin. At doon pumapasok nga po ang postbiotic. Yan. At ang kauna-unahan po naman postbiotic food supplement sa Pilipinas na rekomendado po ng mga doktor at mayroon pong certification galing sa Food and Drug Administration dahil dumaan po ito ng clinical trial ay ang Ultabio. Ayan. Okay. Klaro na ano ha? Para kung meron kang reserve na pang-activate ng PDC, mag-Ultabio. Ayan. Klaro. Correct. Tulong yan, Kong, lalo na ang postbiotic. This is a novel technology na bago, galing nga sa Japan, na talagang na may proven studies for this. And again, ang kagandahan, Kong, I think nabanggit mo na rin yan earlier, halal certified siya. Ayan. So that also speaks of na talagang quality yan. Alam naman natin certification ng halal, medyo talagang talagang stricto na sinisigurado na ligtas. So kaya we're proud that aside from FDA, we're also halal certified. So yan yung maganda dyan. Sir Brian, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo. Thank you for joining us at magandang umaga. Kumusta ka daw? Sabi ng mga taga Unilab. Ingat. Maraming salamat. si Brian Posadas po. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. May mga medical experts pong naka-standby ho dyan. Mga residente naman ng Quezon City, binalaan ng lokal na pamahalaan mag-ingat sa kagat ng lamok ngayon tagulan. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez. Rich My Bal. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Bal. Kuya Angel, good morning. Kasabay ng panahon na naman ng tag-ulan, nag-warning sa mga residente ang pamalang ng lungsod Quezon na pag-ibayuhin ang pag-iingat sa kagat ng lamok. Ito'y kasunod na rin ng tumataas na bilang ng mga residente na tinatamaan ng nakamamatay na sakit na dulot ng dengue. Sa apilang inilabas ng Quezon City Health Department, hinihimok ang publiko na panatilihin ang malinis na kapaligiran. Sabi ng Health Department, ngayon pa lamang ay linisin o alisin ng mga bagay na posibleng pamahayan ng mga lamok tulad ng gulong, klorera, tansan at iba pang maaaring maimbakan ng tubig ulan. Pinapayuhan din ng publiko na magtungo agad sa pinakamalapit na barangay health center para masuri kapag nakakaramdam na ng sintomas ng dengue. Batay sa report ng City Epidemiology and Surveillance Unit, mula January 1 hanggang nitong Mayo 25, aabot na sa 1,178 ang bilang ng tinatamaan ng sakit na dengue habang 3 na ang bilang ng namamatay. Ngayong buwan ng Hunyo ay pinagdiriwang bilang Dengue Awareness Month. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Bal. At saan mang lakad ho ninyo ngayon, magbaon ho ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, magbaon ng family alcohol, 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective ho yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound
Improvement Cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Jones, magandang umaga, Pilipinas! Si Sherwin Alparo ay nandyan po sa panulukan ng Pakundo, Barangay Pio del Pilar, Makati. Puntahan nyo na at baka kayo ang makadali ng premyo. Itinutulak naman ni Human Settlement and Urban Development Secretary Rizalino Casar na ma-institutionalize ang mass housing ng gobyerno. Sa pamamagitan nito ng legislative measures na babalikatan niya sa kahit na anumang interes ng low-income earner na interesado sa pabahay. Ayon sa kalihim, mahalaga ang suporta ng Kongreso upang matiyak ang sustainability ng pambansang pabahay para sa Pilipino program maski matapos ang administrasyon ng Pangulong BBM. Nangako naman si Speaker Martin Romualdez na maglalaan ito ng 10 bilyong piso para pondohan ang tubo ng lahat ng mga housing units sa 2025 para sa informal settler families at mga low-income earners. Samantala, suportado naman ng Bureau of Customs ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa magpatupad ng 24/7 shipment process upang matugunan ang hamon ng tuloy-tuloy na pagdating ng mga kargamento sa mga pantalan ng bansa. Upang maabot ang 24/7 operations, mangangailangan naman ng suporta mula sa mga stakeholders sa supply chain kasama ang shipping lines, arrastre operators, terminal operators, warehouse facilities, financial institutions at tracking industry. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga ito para mapabilis ang pagpapalabas ng mga kargamento na dumaraan sa iba't ibang proseso gaya ng pre-customs, customs proper at post-custom processing stages. Dapat umano na maging tugma ang operasyon ng mga stakeholder para maiwasan ang delay at matiyak ang mabilis na proseso ng pagpapalabas ng mga kargamento. Tiniyak naman ng Bureau of Customs sa pangunguna ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na makikipagtulungan sila sa mga stakeholders upang makalikha ng angkop na mekanismo bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Ang BOC sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Rubio ay patuloy umanong sumusuporta sa Pangulong Marcos at sa mga direktiba nito upang mapataas din ang kanilang koleksyon. At malapit na po ang Father's Day, huwag natin kalimutan ang offer ho sa atin ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Hilentan, itong mga magnaniyog na nating umaasa sa kopra, ngayon may mga MSMEs na. So padala ho natin sila ng tangerine chocolate. Ito po yung mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po ni Dr. Hilentan para nga po mandagdagan ng income ng ating mga magsasaka. Available po yan sa 0919-095-5935. Yung tangerine chocolate po ay meron 10 variants. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at doon ho ninyo makikita na ang mga raw materials sa ginamit yan galing din po sa anin ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Hilentan, pagka binibili po ninyo, tinatangkilik po ninyong tangerine chocolate, pinalalakas po ninyo ang loob ng ating mga magsasaka at tinutulungan po ninyo ang mga MSMEs. Tangerine chocolate, gawang lokal pero taste global. Sabi ni Dr. Hilentan, tangkilikin natin ang gawang atin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan, may nahuli na. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Angelo, dito sa Pakundo Corner, may dagapang dumaan. Pakundo Corner, Washington din sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Sunod-sunod nagdadatingan yung mga sasakyan na magpapadikit ng DZRH sticker. Pero napatunayan ko na mas mabilis yung bisikleta. Tingnan mo, dala-dala na kagad yung pwede bisikleta? Oo, nauna pa ang bisikleta kaysa sa taxi. Hindi, saan mo ididikit? Saan ididikit ang sticker? Sa bisikleta. Pwede pala? Dinikit to. Okay. Dinikit sa bisikleta. Sa gilid. Oo, pwede pala, no ha? Oo. Tatay. Dahil, tuloy mo, bit-bit niya yung radyo, habang siya yung nagbibisikleta,
habang nagmo-monitor. Kaya naman na unang nanalo. Kuya, pangalan mo? Ruben Abilir. Si Kuya Ruben na taga saan kayo dito rin sa... Dito pa, ito bahay ko. Ayan, dito lang sa may Washington. Kaya mabilis ako eh. Kaya mabilis. Kaya naman pala. Kaya dito lang sa may kanto nakikinig. Na ako nagdumating. Dahil dyan, anong paborito mong programa tuwing umaga? Si Palmores, Angelo Palmores. Angelo Palmones, ang kanyang programa Magandang Umaga Pilipinas. Dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Ayun, ang salamat. At meron ka rin t-shirt. Ayan ha. Salamat sa mga gift na t-shirt. At siyempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Yan ha, congratulations. Ayun, maraming salamat. Hindi na magdadamayo sa kakahawak ko. Ayan. At eto naman, guys, meron din taxi na mga dumating dito. Ito yung Ken Taxi. Yan na minamaneho ng poging-poging piloto natin. Tatay, pangalan mo? Raymond po. Tatay Raymond. Kuya Raymond, anong paborito mong programa tuwing umaga? Siyempre, Angelo Palmores. Magandang Umaga Pilipinas. Yan, Magandang Umaga Pilipinas ni Angelo Palmores. Kaso na ibigay... may 1,000 na siya dun sa isa. Ito, bigyan na rin natin ng 1,000. Wow, yan. Yus, swerte ni Kuya. Humabol po. Apo, sige, ingat ha. T-shirt ng DZRH. Ano sasabi mo? Napakagandang programa ang programa ng DZRH. At saka noon pa ako nang nanonood, nakikinig ng Angelo, nung panahon pa ni Dr. Claudio de Jotarok pa. Ayan, okay. Sige. Noong araw pa, pinahalata. Sherwin, pinahalata naman kung gaano tayo katanda. Panahon pa. Kaya nga, panahon pa ni Dr. Claudio. Si Dr. Jotarok. Tama din tayo, may isa pang humabol. May dumating pa rito. Isa pang taxi. Yan naman ang taxi nito. Anong pangalan ng taxi mo, tatay? Golden Boy Taxi. Yan, Golden Boy Taxi na minamaneho ni tatay. Pangalan mo? Nulian. Ano? Luis Nulian. Si Tatay Luis. Tatay Luis, palagi ka rin nakatune in sa DZRH. Umaga palagi. Nakatune in ako dyan sa Angelo Palmone sa Damdamin Bayan. Alam mo, tuwing Biyernes yung may stickering. Kaya mo yan. Dahil kaya Angelo, ito, meron din siyang DZRH t-shirt. At syempre, bibigyan na rin natin ng 1,000 pesos. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang Umaga Pilipinas, Angelo Palmone. Maiyak-iyak pa. Anong, Angelo, biruin mo, tignan mo, humabol, nakahabol, nanalo ng 1,000 pesos. Yan, sa mga susunod na mga magpapatikit ng DZRH sticker, sundan lang kung nasa na lokasyon ng DZRH stickering team at syempre manalo ng 1,000 pesos sa DZRH mas malakas from Arts number 6. Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Sherwin. Daming pera ni Sherwin ngayon Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Hoy, happy birthday! Birthday po ngayon ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan. Binabati ka ni Bal Gonzales. Ayan, Bala, sabihin mo kay General ang breakfast para sa mga membro ng Quezon City QCPD Press Corps. Happy birthday, General Red Maranan, ha? At saka birthday din pala ngayon ni Aya Yupanco. At saka si Ray Sibaya naman, nagpa-breakfast na rin po dito sa DZRH. Ayan, thank you. 45 makalipas ang alas 5. Formasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Hi, good morning kay Professor Andy Pereria. Prof, magandang umaga po sa inyo, ha. Thank you for tuning in. At may paalala nga pala si Nate Barreto, ha, yung ating eksperto pagdating ho sa e-detox, sa pakikipagtulungan ng San Miguel Corporation. May e-detox daw po ngayong umaga dyan po sa Nueva Ecija para sa mga reporters ng Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Tarlac. Kasama si Attorney Danny Balocos at si Kuyang Cito Beltran. Ayan, ha. Yan po ang mga main
main speaker ho nila na kanilang e-detox ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, magandang umaga din po kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Mayor, ingat po kayo. Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Patuloy niyang tinatangkilik yung sinusuportahan yung ating advokasya para sa pagtatanim po ng kawayan. Ayan. Si Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga din po sa inyo. Ha? At syempre si Ambassador Naida Amping. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Akusasyon na sinisira ng mga sundalong Pinoy ang gamit ng pangingisda malapit sa Ayungin Shoal. Itinuwid po ng Armed Forces of the Philippines. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Giniit ng sundatahang lakas ng Pilipinas na bahagi lamang ulit ng operasyon ng China para magpakalat ng maling impormasyon. Panibago nitong akusasyon sa Pilipinas ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Halimbawa ng malign influence operation ng China ang sinasabi nitong pagsira ng mga sundalong Pinoy sa lambat ng mga mangingisda malapit sa Ayungin Shoal. Sa mensahe ipinadala ni Padilla sa media, sinabi niya inililigaw lamang ng China ang publiko sa tunay na issue at ito ay ang pananatili ng kanilang illegal na puwersa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kamakailan lamang inakusahan din ng China mga Pilipino na dinudumihan umano ang karagatan o bahagi ng West Philippine Sea. Pero mismong mga tauhan nilang sakay ng rigid hull inflatable boats ang nakita sa video na agaw sa supplies ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre at saka nagkalat at itinapon ito sa laot. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ika nga pala, nakikinig naman sa atin ng MMDA. May nakatumba daw pong mga concrete barriers dyan sa pagitan ng 2nd at 3rd lane ng EDSA northbound sa U-turn slot malapit po sa Balintawak NLEX exit. Baka lang makadisgrasya daw po, ha? 2nd and 3rd lane ng EDSA northbound, U-turn slot bago magbalintawak exit patungong NLEX. Pakicheck ho ninyo. Las Piñas City may libreng patubig sa mga mawawala ng supply hanggang ngayong ngayong araw nito hanggang linggo. Detalye mula kay Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning. Ayong buntag ulit kaya Angel, bukas ang pamalaan lungsod ng Las Piñas sa mga Las Piñero na apektado ng water service interruption ng Maynilad. Ayon sa lungsod sa ngayon kasi nakakaranas ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig tulad ng Katipunan CEA, Malunggay Street CEA at Magtimpok Street Phase 4 sa Barangay CEA BF International. Sabi ng lungsod kaya Angel, maaari umanong mag-request ang ilang mga residente ng libreng water delivery sa pakikipag-ugnayan sa Sentro Las Piñas. Wala sa nanan sa Pilipinas, DCRH, ako sila si Kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche, at binabati din ni General James Berliante, si General Red Marana ng happy birthday. At paalala nga pala natin sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, ha? I-avail ho natin itong pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Siberan Babalacan, Siberan Bacolod at saka sa Mira. 20,000 pesos all in down payment. Pag tapos po ng 7 days after take-out ng Pag-ibig housing loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Ito pa rin po ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo mag-a-avail ho nito, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Ayan na. Ngayon, pag hindi pa rin kayo sinuwerte, doon ho kayo sa iba pang mga papremyo sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Wagang tunog! Habol natin, mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 2,000. 2,000 piso po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hindi ho yan kolektor ng bill, ha, na kumakatok. Yan po ay dalawang items po ang ating hinahanap. Ang isang item dyan ay proof na smart ang mga senior, mga medyo may edad na. Pag sinabi nating senior citizen, alam na kaagad nila, no?
Pero yung item na ginamit dyan, yung isa dyan ay syempre kailangan mong linisin. Gumamit ka muna ng smart dishwashing para malinis po yan bago po ninyo gamitin. Ayan, okay. Yan po yung clue natin yung araw na ito ha. Dapat nag-smart ka talaga pagka ginagamit mo yan ha. Ang inyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, _ contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. Magwi-weekend sa linggo, huwag niyo kalimutan sa Radyo Henyo, magbibigay tayo ng giveaway clue. Ang Radyo Henyo ay napapakinggan tuwing alas 4 ng hapon, araw ng linggo, dito po sa DCRH. Kasama ho natin si Dr. Ruby Cristobal. Ngayon, kung sasali ho kayo online, pwede pong magpadala ng inyong mga sagot, pero kinakailangan meron muna kayong sharer badge. Pag hindi pa rin napanalunan yung 2,000 ngayon, 3,000 na ho yan sa Lunes. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? Paalam na ho na tayo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango pa rin po sa isang magiting na general, si General Luna, na noong pong June 5 ay pinigdiwang natin ang kanyang 125th death anniversary. Ang sabi po ni General Luna, Pilipino ang papatay sa kapwa Pilipino. Yan, lalim ho ha. Kaya nga po sabi niya, meron tayong mas mabigat na kaaway kaysa sa mga dayuhan. Yan ang ating sarili. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! DCRH 85th Anniversary Countdown. Okay, narinig mo ba ang malaking balita na muling uukit ng kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kaunang-unahang radyo ng bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating babalikan ang makasaysayang legasiya ng DCRH sa puso ng bawat Pilipino. 38 days na lamang at muling magsasama-sama sa 85. Sa iisang adhikain, iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DCRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.